Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Minamahal na mga kapatid kay Kristo Jesus, malugod naming kayong tinatanggap sa banal na sandaling ito ng panalangin sa pinagpalang panahon ng Pasko. Sa araw na ito, sabay-sabay nating iaangat ang isang makapangyarihang panalangin para sa himala taimtim na humihingi ng biyaya ng Diyos upang siya ay kumilos ng mga dakila at pambihirang gawa sa ating mga buhay. Mananalangin tayo para sa kagalingang pisikal at espiritual, para sa kalayaan mula sa mga suliraning pinansyal, para sa pagpapanumbalik ng ating mga pamilya, at para sa kapayapaang panloob na labis nating kailangan sa banal na panahong ito. Bago natin simulan ang ating panalangin, buong puso kong hinihiling na pindutin ninyo ang button na like sa ibaba ng video na ito, sapagkat ang simpleng kilos na ito ay tumutulong upang maabot ng panalangin ito ang libu-libong kaluluwang humihingi ng isang himala. Mag-subscribe po kayo sa channel na ito ng panalangin at i-activate ang bell ng mga abiso upang hindi ninyo makaligtaan ang alinman sa aming mga panalangin. Ibahagi ninyo ang video na ito sa inyong mga kapamilya at kaibigan na nangangailangan ng panalangin at iwan ninyo sa mga komento ang inyong mga kahilingan o isulat lamang. Panginoon, sa madaling araw na ito, ako ay dumadaing para sa isang himala. Ihanda nawa natin ang ating mga puso para sa sandaling ito ng matalik na pakikipagtagpo sa Diyos. Magkaroon tayo ng katahimikan sa ating kalooban, payapain ang ating mga kaluluwa at maging bukas sa pagtanggap ng nagbabagong biyaya na nais ibuhos ng Panginoon sa atin sa banal na Paskong ito. Panginoong Hesukristo, walang hanggang salita na nagkatawang tao at tumahan sa gitna namin sa banal na panahong ito ng Pasko ay nagpatira pa ako sa harap ng inyong sabsaban upang magsumamo sa biyaya ng himalang labis na kailangan ng aking kaluluwa. Ikaw na isinilang sa kahirapan ng Bethlehem upang kami ipagyamanin ng iyong pagkadiyos. Lingapin mo ng awa ang lingkod na ito na kumikilala sa kanyang kaliitan at ganap na pag-asa sa iyong banal na kalinga. Naway ang hiwaga ng iyong pagkakatawang tao ay tumagos ng malalim sa aking puso. Naway ang aking kawalang paniniwala ay maging nag-aapoy na pananampalataya at ang aking kawalan ng pag-asa ay maging matatag na pagtitiwala. Panginoon, buong pananalig kong sinasampalatayanan na walang anuman ang imposible sa iyo at ang kapangyarihang nagbigay daan sa iyong pagsilang mula sa isang birhen ay makagagawa rin ng mga kababalaghan sa aking buhay. Ipagkaloob mo sa akin sa pinagpalang Paskong ito ang pambihirang biyaya na magpapanibago sa aking pag-iral at maghahayag ng iyong kaluwalhatian. Amang makalangit, na umibig sa sanlibutan ng lubos, kaya't ibinigay mo ang iyong bugtong na anak para sa aming kaligtasan. Masdan mo sa sandaling ito ang mga pangangailangang nagdudulot ng bigat sa aking puso at gumugulo sa kapayapaan ng aking kaluluwa. Inaamin kong ang aking lakas tao ay hindi sapat upang malampasan ang mga hamong bumabalot sa akin, ang mga karamdamang dumadapo sa akin, ang mga suliraning pinansyal na bumibigat sa akin at ang mga alitang sumisira sa aking pamilya. Ngunit alam ko sa pananampalatayang itinuro sa akin ng banal na simbahan na ang iyong kapangyarihan ay higit sa lahat ng hangganan ng lupa at ang iyong kabutihan ay walang sukat. Kaya't lumalapit ako tulad ng maniningil ng buwis sa Ebanghelyo, na hindi man lamang makatingin sa langit kundi sumisigaw lamang, Panginoon, maawa ka sa akin, makasalanan. Naway ang pagsilang ng iyong anak ay maging pagsilang din ng bagong buhay para sa akin, malaya mula sa mga tanikalang gumagapos sa akin. Espiritu Santo, mga aliw na lumukob sa Birheng Maria at ginawang ina ng Diyos, pumarito ka rin sa akin sa iyong kapangyarihang nagpapabanal at gawin mo ang himalang aking lubos na kinakailangan. Pagalabin mo ang aking puso ng apoy ng iyong banal na pag-ibig upang ako'y maniwala ng may kasimplihan
ng mga pastol na sumamba sa batang Jesus sa sabsaban. Linisin mo ang aking isipan mula sa lahat ng pag-aalinlangan at kawalan ng pananampalataya upang aking tanggapin ng ganap ang mga pangako ng Ebanghelyo. Panginoon, kung nais mo, maaari mo akong pagalingin at buong pananalig kong pinaniniwalaan na sa iyo ay walang imposible sapagkat ikaw ang Diyos na nagbukas ng dagat na pula, nagpahinto sa araw sa langit, bumuhay ng mga patay, at patuloy na gumagawa ng mga tanda sa buhay ng mga lubos na nagtitiwala sa iyong mapagmahal na kalinga. Kabanal-banalang Trinidad, iisang Diyos sa tatlong persona, na walang humpay na pinupuri ng mga anghel sa awit ng Trisagyon. Ikiling mo ang iyong mahabaging pandinig sa mapagkumbabang pagsusumamong ito na iniaangat ko mula sa kaibuturan ng aking pangangailangan. Kung paanong ang tatlong hari ay dumating mula sa silangan na ginabayan ng bituin upang sambahin ang hari ng mga hari, gayon din ako'y lumalapit na ginagabayan ng liwanag ng pananampalataya upang magpatira pa sa harap mo at ialay hindi ginto, kamanyang at mira, kundi ang aking pusong nagsisisi, ang aking masidhing pag-asa at ang aking di natitinag na pagtitiwala. Ipinamamanhik ko, Panginoon, na ang Paskong ito ay hindi lamang pagdiriwang na liturhikal, kundi sandali ng banal na pakikialam sa aking buhay. Naway ang biyaya ng pagsilang ni Kristo ay magwasak sa mga hadlang ng imposible at magpahayag ng iyong maluwalhating kapangyarihan sa pamamagitan ng himalang aking minimiti. Panginoong Jesus, manggagamot ng mga kaluluwa at katawan, na sa iyong buhay sa lupa ay nilibot mo ang Galilea, pinagaling ang mga may sakit, pinalayas ang mga demonyo, at binuhay ang mga patay. Iunat mo ngayon ang iyong makapangyarihang kamay sa akin at sa lahat ng nagdurusa sa bigat ng karamdaman. Hipuin mo ang aking may sakit na katawan ng kapangyarihang nagpagaling sa paralitiko sa Kafarnaum, nagbalik ng paningin sa mga bulag at naglinis sa mga kitongin. Alam kong sapat ang isang salita mo upang ako'y gumaling, tulad ng isang salita na nagpabalik ng kalusugan sa alipin ng senturyon. Hindi ako karapat-dapat na pumasok ka sa aking tahanan, ngunit sabihin mo lamang ang isang salita at ang aking kaluluwa'y maliligtas, ang aking katawan ay gagaling, at ang aking buhay ay mababago ng lakas ng iyong mapanubos na pag-ibig. Diyos ng walang hanggang awa na nakakakilala sa kaibuturan ng aking puso at batid ang mga pagdurusang umuubos sa akin, lingapin mo ng habag ang aking mga kakapusan at ang kakulangan na gumugulo sa kapayapaan ng aking tahanan. Ikaw na nagparami ng mga tinapay at isda upang pakainin ang gutom na karamihan. Paramihin mo rin ang mga kinakailangang yaman para sa ikabubuhay ng aking pamilya. Palayain mo ako sa mga utang na nagpapahirap sa akin. Magbukas ka ng mga pintuan ng paglalaan kung saan pader lamang ang aking nakikita. At ibuhos mo sa aking buhay ang kasaganaan ng iyong banal na kalinga. Naway ang Paskong ito ay mamarkahan hindi ng pangamba ng kakulangan, kundi ng kagalakang maranasan ng hayagan na ikaw ang Diyos na naglalaan, na nag-aalaga sa mga liryo, sa parang at sa mga ibon sa himpapawid, at hindi kailanman nagpapabaya sa mga nagtitiwala sa iyo. Amang mapagmahal na nagnanais ng pagkakaisa at pagkakasundo ng buong pamilya ng sangkatauhan, ibuhos mo ang iyong nagbabalik loob na biyaya sa aking tahanang winasak ng mga alitan, hindi pagkakaunawaan at mga sugat na naipon sa paglipas ng panahon. Kung paanong sina Jose, Maria at ang batang Jesus ay bumuo ng banal na pamilyang huwaran ng pag-ibig at kabanalan, gawin mo ring ang aking pamilya ay maitayong muli sa matibay na pundasyon ng Kristiyanong pag-ibig. Pagalingin mo ang mga sugat ng damdaming nagdudulot ng pagkakahati. Palambutin mo ang mga pusong pinatigas ng pagmamataas at hinanakit. At ibalik mo ang mga bigkis ng pag-ibig na naputol dahil sa tigas ng kasalanan.
Naway ang pagsilang ng prinsipe ng kapayapaan ay magdala ng tunay na kapayapaan sa aming mga ugnayan, pagkakasundo ng mga magulang at anak, ng mag-asawa, ng magkakapatid, upang ang aking tahanan ay maging tahanang banal na pinaghaharian ng pag-ibig ni Kristo. Ang Panginoon ng buhay at ng walang hanggan, ako'y nagsusumamo hindi lamang para sa mga material at pisikal na pangangailangan, kundi higit sa lahat para sa malalim na pagbabago ng aking kaluluwa na labis na nangangailangan ng tunay na pagbabalik loob at espiritual na kalayaan. Palayain mo ako sa mga di nakikitang tanikala ng kasalanan na gumagapos sa akin, sa mga gawi at bisyong umaalipin, at sa mga kaisipang naglalayo sa akin sa iyo. Wasakin mo ang kapangyarihan ng kadilimang kumikilos sa aking buhay. Ilayo mo sa akin ang lahat ng impluensiyang masama. At tatakan mo ako ng mahalagang dugo ng kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Naway ang Paskong ito ay maging panahon ng tunay na espiritual na pagpapalayas, kung saan ang bawat lakas ng kadiliman ay mapapalayas ng nagniningning na liwanag ng Kristong isinilang sa Bethlehem, at ang aking kaluluwa ay tuluyang maialay sa paglilingkod sa kaharian ng Diyos. Mahal na Birhen, ina ng Diyos at aming ina, na iniharap mo sa sanlibutan ng tagapagligtas sa banal na gabi ng Bethlehem, tanggapin mo sa iyong mga kamay na ina ang pagsusumamong inihaharap ko sa iyong banal na anak. Ikaw na nakaranas ng pangamba ng pagtakas sa Ehipto, ng kahirapan ng buhay sa Nazareth at ng matinding sakit sa paanan ng krus, nauunawaan mo ang mga pagdurusang bumabagabag sa aking puso. Mamagitan ka para sa akin sa trono ng banal na biyaya, iharap mo ang aking mga pangangailangan sa mahabaging puso ni Jesus, at ipagkaloob mo sa akin ang himalang lubos na magbabago sa aking buhay. Naway ang iyong makapangyarihang pamamagitan na nagbunga ng unang himala ni Jesus sa kasalan sa Kana, ay magbunga rin ngayon ng himalang inaasahan ng aking pananampalataya, upang aking masaksihan ang mga gawa ng Panginoon at ipahayag ang kanyang mga awa sa mga nagtitiwala sa Kanya. Panginoong Hesukristo, tunay na liwanag na nagbibigay liwanag sa bawat taong dumarating sa sanlibutan. Iwaksi mo ang mga anino ng kalungkutan, kawalan ng pag-asa at pangamba na dumidilim sa aking kaluluwa at nagnanakaw ng aking kagalakan. Ipagkaloob mo sa akin ang biyaya ng panloob na kapayapaang hindi maibibigay ng mundo. Ang kapayapaang nagmumula sa katiyakang ako'y minamahal mo at nasa ilalim ng iyong banal na pag-iingat. Pagalingin mo ang mga sugat ng damdaming aking pasan mula pa pagkabata, ang mga masasakit na alaala at ang mga traumang humahadlang sa akin na mabuhay ng ganap ayon sa tawag sa kaligayahang para rito ako nilikha. Naway ang pagmumuni sa batang Diyos sa sabsaban ay magturo sa akin ng payak na pagtitiwala, ng ganap na pagpapakupkop sa iyong amaing mga bisig at ng katahimikang nararanasan ng mga nakaalam na sila'y inaalagaan ng makapangyarihang Diyos. Diyos na walang hanggan at makapangyarihan, na tapat sa iyong mga pangako at hindi kailanman nabibigo ang mga umaasa sa iyo. Buhayin mo sa aking puso ang birtud ng pag-asa upang makapaghintay ako ng may pagtitiyaga at tiwala sa paghahayag ng iyong kaloobang nagliligtas. Tulungan mo akong maunawaan na ang iyong mga daan ay hindi aking mga daan at ang iyong mga isip ay higit sa aking mga isip. Bigyan mo ako ng biyaya na magpatuloy sa panalangin kahit tila nahuhuli ang mga sagot, na panatilihing nagniningas ang apoy ng pananampalataya kahit sumisigaw ang mga kalagayan ng kabaligtaran, at napatuloy na managhoy tulad ng bulag na si Bartimeo na hindi tumigil sa pagtawag. Panginoong Jesus, anak ni David, maawa ka sa akin. Naway ang sigaw na ito ng pananampalataya
ay hindi manatiling walang tugon, kundi maabot ang iyong mahabaging puso at magbunga ng himala ng iyong banal na pakikialam. Kabanal-banalang Trinidad, hiwagang di maarok ng walang hanggang pag-ibig, iniaalay ko sa iyo sa sandaling ito ang aking buong buhay, ang aking nakaraan na may lahat ng pagkukulang at kasalanan, ang aking kasalukuyan na may mga pakikibaka at hamon, at ang aking hinaharap na may mga di katiyakan at pag-asa. Tanggapin mo ang ganap na handog na ito bilang buhay na sakripisyo, banal at kalugod-lugod sa iyo, kaisa ng sakdal na sakripisyo ni Kristo sa krus. Naway ang walang pasubaling pag-aalay na ito ang maging daluyan ng masaganang daloy ng banal na biyaya sa aking buhay, na magbubunga ng radikal na pagbabagong aking kinakailangan. Angkinin mo ang aking buong pagkatao, pamahalaan mo ang aking mga kaisipan, linisin mo ang aking mga pagnanasa, pabanalin mo ang aking mga gawa upang ako'y maging tunay na templo ng Espiritu Santo at masunuring kasangkapan ng iyong kabanal-banalang kalooban. Panginoong Hesus, na isinilang sa abang yungib upang itaas ang mga mapagpakumbaba at pababain ang mga palalo. Turuan mo ako ng tunay na kababaang loob na nagpapakilala sa aking ganap na pag-asa sa iyo at sa aking kawalang kakayahang gumawa ng anumang kabutihang espiritual sa sarili kong lakas. Palayain mo ako sa ilusyon ng sariling kasapatan, sa pag-aakalang kaya kong pamahalaan ang aking buhay ng hiwalay sa iyong kalooban, at sa tukso na higit na magtiwala sa yaman ng tao kaysa sa iyong makapangyarihang biyaya. Naway ang panalangin ito ng pagsusumamo ay maging tunay na pagpapahayag ng aking kaliitan sa harap ng iyong kadakilaan, ng aking kahirapan sa harap ng iyong walang hanggang kayamanan, at ng aking kahinaan sa harap ng iyong di matitinag na kapangyarihan. Lumago ka sa akin, Panginoon, upang ako'y lumiit. Maghari ang iyong espiritu sa aking puso upang mapuksa ang aking pagkamakasarili. Manaig ang iyong biyaya sa aking buhay upang ang aking makasalanang likas ay tuluyang madaig. Amang makalangit, na isinugo mo ang iyong anak hindi upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ito'y maligtas sa pamamagitan niya. Lingapin mo ng walang hanggang awa ang makasalanang lumalapit sa iyo, hindi dahil sa sariling mga karapatan, sapagkat wala ako, kundi umaasa lamang sa walang hanggang mga karapatan ng pasyon, kamatayan, at muling pagkabuhay ni Kristo. Ipatupad mo sa aking buhay ang mga bungang mapanubos ng misteryo ng Paskua. Naway ang mahalagang dugong dumanak sa Kalbaryo ay maglinis ng lahat ng aking kasamaan, at ang tubig na umagos mula sa tinusok na tagiliran ni Jesus ay maghugas ng lahat ng aking karumihan. Naway ang himalang hinihiling ko sa Paskong ito ay ipagkaloob, hindi dahil ako'y karapat-dapat, kundi dahil ang iyong awa ay higit na malawak kaysa sa lahat ng aking kasalanan, at ang iyong kabutihan ay nalulugod na ipahayag ang kapangyarihan nito sa mga mapagkumbabang kumikilala sa kanilang pangangailangan ng kaligtasan. Espiritu Santo, kaloob ng Ama at ng Anak, na nagmumula sa kapwa bilang walang hanggang bunga ng pag-ibig ng Trinidad, pumarito ka na may iyong 7 banal na kaloob upang radikal na baguhin ang aking panloob na buhay at ihanda ako sa ganap na pamumuhay ng bukasyong Kristiyano. Ipagkaloob mo sa akin ang kaloob ng karunungan upang makilala ang tunay na mahalaga at ang panandalian, ang kaloob ng pag-unawa upang tumagos sa lalim ng mga katotohanang ipinahayag, ang kaloob ng payo upang makagawa ng tamang pasya sa gitna ng mga komplikasyon ng buhay, ang kaloob ng katatagan upang magtiyaga sa mga pagsubok ng hindi panghinaan, ang kaloob ng kaalaman upang makilala ang Diyos sa pamamagitan ng mga nilikha, ang kaloob ng kabanalan upang linangin ang anak na ugnayan sa amang,
makalangit, at ang kaloob ng takot sa Diyos upang iwasan ang lahat ng makapag-aalipusta sa kanyang walang hanggang kamahalan. Naway ang mga kaloob na ito ay gumawa sa akin ng himala, ng unti-unting pagpapabanal. Ginagawa akong araw-araw na higit na kawangis ni Kristo at mas bukas sa pagkilos ng biyayang nagbabago sa lahat ng aspeto ng aking buhay. Minamahal na mga kapatid kay Kristo Jesus, narating na natin ang pagtatapos ng panalangin ito para sa himala sa banal na panahong ito ng Pasko, ngunit ang ating pagkakaisa sa pananampalataya ay nananatiling buhay. Buong puso kong hinihiling sa diwa ng pastoral na pagmamalasakit na ipakita ninyo ang inyong suporta sa ministeryong ito ng panalangin sa pamamagitan ng pagpindot sa baton na like sa ibaba ng video. Ang simpleng kilos na ito ay tumutulong upang maabot ng panalangin ito ang maraming kaluluwang. Sa sandaling ito ay dumadaing para sa isang himala. Ang bawat like ay nagiging gawa ng ebanghelisasyon, isang ilaw na nagniningning sa mundong digital para sa kaluwalhatian ng Diyos. Inaanyayahan ko rin kayo na ibahagi ang panalangin ito sa inyong mga kapamilya, kaibigan, at sa lahat ng dumaraan sa mga pagsubok upang maiparating ang mensahe ng pananampalataya sa inyong mga social network at mga grupo. Ang pagbabahagi ay isang tunay na gawa ng espiritual na awa na may kapangyarihang humipo ng mga puso at magbukas ng daan para sa pagkilos ng Diyos. Inaanyayahan ko rin kayo na mag-iwan ng inyong mga kahilingan at intensyon ng panalangin sa mga komento upang ang espasyong ito ay maging isang tunay na virtual na santuwaryo ng pamamagitan. Isulat ninyo ng may pananampalataya. Panginoon, sa madaling araw na ito ako ay dumadaing para sa isang himala bilang tanda ng ganap na pagtitiwala sa banal na kalinga ng Diyos. Hinihiling ko rin na kayo ay mag-subscribe sa channel na ito ng panalangin at i-activate ang bell ng mga abiso upang tayo'y manatiling nagkakaisa bilang isang pamayanang nagdarasal at araw-araw na naghahanap sa mukha ng Panginoon. Ang channel na ito ay isang lugar na inilaan para sa panalangin, isang espiritual na kanlungan na laging bukas kung saan patuloy na dumadaloy ang biyaya ng Diyos. Manatili kayong matatag sa pananampalataya na may katiyakang dininig ng Diyos ang inyong panalangin. Ang himala ay nasa daan na. Ayon sa ganap na kalooban ng Panginoon, magpatuloy sa panalangin, sa pagtitiwala at sa pag-asa. Naway ang Paskong ito ay markahan ng makapangyarihang pagkilos ng banal na probidensya sa inyong buhay. Pagpalain nawa kayo ng Diyos ng sagana at ipagkaloob sa inyo at sa inyong mga pamilya ang isang banal na Pasko, puspos ng kapayapaan, kalusugan at espiritual na pagbabagong buhay sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.